Malawak na naibalita sa Japan ang muling pagbabalik sa ring ng former 3-Division World Champion na si January Casimero ng Pilipinas. Akit muli sa lona si Casimero sa darating na December 27 sa ginaganap na Saiko X-Lash Volume 4 in Japan sa Aichi International Exhibition Center na kung saan harapin niya ang Hapon na si Tomo Mizukoshi sa isang 8 round na featherweight division bout. Ang Saiko X-Lash ay isang bagong henerasyon ng sports entertainment sa Japan. Mataas ay inaasahan sa event na ito, lalo tampok ang pagbabalik ni Casimero 2 buwan lamang matapos ang kanyang pagkatalo kay Kyunosuke Kameda via unanimous decision sa Saiko X-Lash Volume 2 na ginanap sa Kyrgyzstan. Si Casimero ay kilala bilang isang multi-division world champion na umawak ng titulo gaya ng IBF Light Flyweight, WBO Interim Light Flyweight, IBF Flyweight at WBO Bantamweight World Champion. Gayun din, aminado rin ang mga tagahanga sa Japan na siya ay may reputasyon bilang isa sa kontrobersyal na boksingero dahil sa ilang isyu ng disiplina at timbang. Sa kabila nito, hindi may kakaila ang kanyang lakas at karanasan sa entablado ng world boxing. May record siyang 34 wins, 23 knockouts, 5 losses at meron siyang 1 draw at meron siyang 1 no contest. Samantala, handang-handa naman ang kanyang magkakalaban na si Tomo Mizukoshi, isang 26 anyos mula sa Toyota City, Aichi Prefecture. Isa siyang dating Japan Youth Super Bantamweight Champion na may record ngayon na 11 wins, 5 knockouts, 5 losses at meron siyang 2 draws. Kamakilan lamang ay lumipat siya sa Lash Boxing Gym at kilala sa kanyang agresibong estilo at mataas na pisikal na kakayahan para kay Mizukoshi. Ang laban kay Casimero ay isang malaking pagkakataon upang patunayan ang sarili laban sa isang dating world champion. Itinuturing ngayon ang laban bilang banggaan ng karanasan at lakas kontra sa kabataan at bilis. At ayon sa mga Japanese boxing analyst, ang magiging susi ng laban ay kung paano sasagutin ni Mizukoshi ang world-class punching power ni Casimero sa mamamagitan ba ng outboxing o ng tapang na may kapagsabayan ng harapan. Ang nasabing event ay pangungunahan ng 12-round IBF World Flyweight Championship fight na kung saan hamunin ni Felix Alvarado ang reigning champion na si Masamichi Yabuki, dahilan upang lalo pang tumaas ang interes ng mga boxing fans sa Japan at sa buong mundo. Sa pagbabalik ni January Casimero sa Japan, malinaw na ito ay hindi lamang simpleng comeback fight. Ito ay isang laban para sa pagtubos, reputasyon at muling pagbabalik sa malaking entablado ng padigdigang boxing. Samantala, habang papalapit ang December 27, mas lalong umiinit ang usapan na inaabangan laban sa Saudi Arabia kung saan ipagtatanggol ni Naoya Mansour Inoue ang kanyang mga titulo bilang undisputed Super Bantamweight Champion kontra yan sa Meksikano na challenger na si Alan David Ray Picasso Romero. Ang WBC No. 2 sa nasabing dibisyon, gaganapin ang laban sa Riyadh, kabisera ng Saudi Arabia bilang tampok na engranding event na pinamagatang The Ring 5, Night of the Samurai. Ito ang unang pagkakataon na lalaban si Inoue sa Saudi Arabia sa ilalim ng buong suporta ni Turki Al-Sheikh, pinuno ng General Entertainment Authority at utak sa likod ng Riyadh season. Dahil dito, nasa harap ang Japanese superstar sa bagong hamon, ibang klema, oras at kapaligiran. Ngunit sa kabila nito, kapansin-pansin na halos walang naniniwalang matatalo ang kampyon. Sa halip, mas nangingibabaw ang prediksyon na isang dominadong panalo si Inoue. Isa sa mga tahasang nagsabi nito ay ang kapwa Mexican boxer na si Luis Badboy Neri na personal lang nakaranas ng bagsik ni Inoue. Noong Mayo ng nakarang taon sa Tokyo Dome, hinarap ni Inoue si Neri at natalo via technical knockout sa ika-6 na round. Sa panayam niya sa Mexican boxing ng YouTube channel na Box and Tonic, sinabi ni Neri na bagamat posible ang lahat sa boxing pero malinaw para sa kanya kung gaano kakaiba ang antas ni Inoue. Aminin ko, baka batikusin ako sa pagiging tapat, ani ni Neri. Pero si Inoue ay isang tunay na espesyal na boksingero. Hindi lang siya malakas, sobrang bilis niya. Kahit kaunting butas lang ipakita mo, tatamaan ka niya ng insakto. Kung susugod ka ng walang ingat tulad ng ginawa ko, siguradong masasaktan ka. Kung may maipapayo ko kay Picasso, yun ay pagipaglaban gamit ang tamang boxing, hindi yung bara-bara. Naalala pa ng matagahanga ang makasaysayang laban ni Neri at Inoue sa Tokyo Dome. Sa unang round ay iba, napatumba ni Neri si Inoue sa pamamagitan ng malakas na left hook, ang kauna-unahang knockdown sa profesional na karera ng Japanese champion na nagdulot ng matinding sigawan sa arena. Ngunit doon na nagising ang halimaw. Mula ikalawang round, walang tigil ang pambubugbog ni Inoue. Pinabagsak si Neri sa ikalawa at ikalimang round at tuluyang tinapos sa ika-6 sa pamamagitan ng mabilis na left jab, right uppercut at matinding right straight.
mga kakwento. Ngayon, habang itong si Alan David Ray Picasso Romero naman ang harap sa parehong halimaw sa Riyadh, isa ang tanong ng mundo ng boxing. May tsansa nga ba siyang manalo? Para kay Luis Nery at sa marami pang eksperto, malinaw ang babala. Ang sino mang magkakamali laban kay Naoya Inoue ay tiyak na paparusahan dahil malupit na lagaraw ang halimaw ng Japan. At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button. Pero bago tayo tatapos mga kwento, syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kay kwentong Pepito Bayam, kay kwentong June Santos, kay kwentong Dan TV Lifestyle. At ikaw kwentong nanonood ngayon, shoutout sa iyo dyan. Bueno, lang dito na po muna ang ating kwentuhan. At abangan nyo na po ating susunod na video. At dito na po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.